President Rodrigo Duterte has revealed that Senator Amy Marcos is courting his daughter Davao City Mayor to form a possible tandem for next year's national elections. During his pre-recorded talk to the people delivered Monday night but aired Tuesday morning, Duterte said Amy is going to Davao City to persuade Sara to seek the presidency and be her running mate. Kaya yang si Amy, ganito ang laro niyan eh. Pinuntahan niya si Mayor Sara Duterte sa Davao, hoping na kung makatakbo yun, siya maging vice. Yan. Duterte, however, claimed that Marcos planned to team up with Sara in that one. Guys, sana tinuloy na lang nila to. Sila na lang sana. Kasi mga kaibigan, ito si PBBM talagang kung meron man siyang vice presidente o wala, talagang nag-file siya ahead of time, di ba? Pagdating ng filing, talagang nag-file siya, October. Samantalang ng October, si Sara wala pa rin. Wala pa direksyon. Walang direksyon na mag-file for presidency or ng vice presidente. Wala. Ang direksyon niya maging mayor, no? So doon siya nag-file sa pagiging mayor. Pero si PBBM talagang nag-file, no, na magpresidente. At si PBBM, kung meron mang mag-team up sa kanya as vice-presidente, okay lang sa kanya. So, mga kaibigan, kahit na i-team up pa kay PBBM si Tito Soto o kahit sino pa man, susuportahan natin yan at talagang mananalo yan. Kaya nga mga kaibigan, nung nalaman ko ito na gusto pala ni Amy na maging vice-presidente, sana tinuloy na lang nila, no? Si Sara nag-presidente, siya nag-vice-presidente. Sana mag-team up sila. At sana kilalaban na lang nila si PBBM para magkaalaman tayo. Kasi hindi naman sila mananalo kay PBBM. Hindi sila mananalo kay PBBM. Sa totoo lang, hindi sila mananalo kay President Bongbong Marcos. Diba? Yun ang totoo, no? Hindi sila mananalo. So sana tinuloy na lang nila yon para napahiya sila. No? Diba? Kaso, hindi nila tinuloy. Kasi nga, alam nila na hindi sila mananalo. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. End Times Rapture. Hello, Admin Rich. Hello din po sa inyo. Yan. Delby, hindi. May-ari si Manotok sa Toyota. May-ari siya ng Nissan. Anak si Amy ni Mayor Lacson kay Imelda, di ba? Hank Eros Rayon. May mga ganun po mayroon po mga ganung usap-usapan, no? May mga ganun po na usap-usapan. Ano pa? Hindi basketball player si Manotok, may-ari po siya ng Toyota. Basketball coach po siya sa coach po siya sa natin yung nakita ko coach siya sa basketball, no? Tommy Manotok. Yun ang nakita ko na coach po siya sa basketball, no? Okay. Siya po ay coach. A Filipino golfer and former basketball coach. Tama nga ako, no? As a basketball coach of several Philippine Basketball Association teams, Manotok won 6 PBA titles. Yan. So, tingnan natin ano yung mga niya. As a basketball coach of several Philippine Basketball Association PBA teams, Manotok won 6 PBA titles, including a Grand Slam with the fabled Crispa Redmanizers. Manotok is the chairman emeritus of the Junior Golf Foundation of the Philippines. He also served as the president of the National Golf Association of the Philippines. Yun. So yun po, no? Siya po ay coach.
At siguro, magaling siya na coach. So, alam mo na, si Amy, yun. Inano niya, yung, ano ba tawag doon? Ano tawag doon? Siguro inutusan niya yung mga bodyguard niya na, uy, kidnapin niyo yan. O mga kaibigan, meron. Naalala ko guys, may ganyang ano dati merong ganyang usap-usapan dati, no, na ito daw si Amy, pinakidnap daw itong si Tommy Monotok. Hindi ko alam kung totoo yun pero usap-usapan niya noong kasagsagan ng kayan, mga kaibigan, no? Noong kasagsagan pa ng issue ni Amy at saka ni Tommy. Ito po yung usap-usapan ng mga tao, no? Ng mga nagmamarites na pinakidnap daw itong si Amy, si Manotok. No? Tapos, ayun, yun nga, inano siya na, alam mo na kasi gusto niya eh. So, yun po ang nangyari, no? Parang pinikot, yun, literally, pinikot, no? Eh, kasi may asawa si Manotok, ang ganda ng asawa niya. Si Miss International, Aurora Pihuan, walang-wala si Amy. My God, nakita niyo ba itsura ni Aurora Pihuan? Napakagandang babae. Papatusin ba niya si Amy? Hindi niya papatusin yun. Kaya lang, pinikot siya. Baka pinagbantaan. Sige, kapag hindi ka pumayag, tsugi ka. Hindi natin alam. Baka ganun ang ginawa, di ba? Ganun naman yung namimikot eh. Di ba? Nakakita na ba kayo na ng namimikot na hindi ng dahas? Di ba kapag yung namimikot, dinadaan nila yan sa dahas? Di ba? Yun eh, no? Okay, tuloy natin, no? Yan. So, gusto pala ni Amy mag-BP noong 2022. Sana ginawa na lang nila yan, no? Tingnan natin. Hindi sila mananalo. House panel recommends graft charges versus Amy Ilocos Norte executive. May gusto pala siyang kasuhan, no? House panel recommends graft charges versus Amy Ilocos Norte executive. Ang alam ko nito mga kaibigan, yun nga, gusto siyang nire-recommenda na kakasuhan siya ng graft. Kaso, kaalyado kasi siya, di ba, ni Duterte. So, ang alam ko nito, yung bali-balita noon, si Amy ay nakiusap kay Duterte na yun ba yung hilutin para hindi matuloy. Kaya siguro ganyan siya, no? Kasi iniisip niya na marami din, although natulungan niya si Duterte ng mga loyalista dahil inendorso niya, ay nagkaroon din siya ng pabor, no, kay Duterte. Kaya siguro ganon, no? Naging siya. Pero, eto mga kaibigan kapag public servant ka, dapat hindi ka dapat yung ang batayan mo ay pagiging loyal sa kapwa mo public servant o sa presidente. Dapat maging loyal ka sa mga Pilipino at sa bayan. Yan ang pagiging public servant. Maging loyal ka sa bayang Pilipinas at saka sa mamamayang Pilipino. Hindi yung loyal ka lang sa presidente mo. Mali yun, no? Mali po yan. So, tingnan natin Manila, Philippines, Ilocos Norte Governor Amy Marcos and other officials of the province should be slapped with graft charges over the alleged involvement in the misuse of their share of tobacco excise taxes. A House committee recommended in its report. The House Committee on Good Government and Public Accountability said that Amy and officials of the provincial government of Ilocos Norte should be held liable for the highly irregular and illegal purchase of 110 units of photon minicams. With all premises considered, the committee has determined that the charges that the purchase of the
subject vehicles by the PGIN was highly irregular and illegal, the committee said. The House panel said that the 110 vehicles were overpriced by 21.45 million. It said that Mark Chua, described as the longtime partner of Aimee, sold the vehicles to the Ilocos Norte Provincial Government of 485,000 per unit. The panel said that the purchase was overpriced by 195,000 per unit, as Chua got the vehicles from Fabian-Go through Grandster Motors and Industrial Corporations for 270,000 per vehicle. Grabe, no? Mga kaibigan, kumukota si Aimee. So, hindi ito natuloy, mga kaibigan, no? Dahil nga, sabi nga, ay parang, alam mo na, hinilot-hilot. Duterte, si Duterte ang ang presidente. Yan po, tingnan po sila. No? Unlike po ngayon sa panahon ni President Marcos Jr., ay walang pakialam ang Pangulo natin. Malapit ka man sa kanya, o ikaw man ay kanyang kaibigan, aba, kapag kurap ka, lumayas ka na dyan at ikaw ay sasampahan ng kaso. Yan ang Pangulo natin. Walang hilot-hilot, no? Walang sino-sino. Yan ang Pangulo natin. Kasi ayaw ng Pangulo natin ng korupsyon. Diba? Ayaw ng Pangulo natin ng korupsyon. Yan yun. So, tingnan pa natin to. Yeah. Mark Chua, Aimee boyfriend, still a no-show in House hearing. Uy, boyfriend pala niya si Mark Chua. Okay, tingnan natin na. The Ilocos Norte Governor, longtime girlfriend of the businessman, says they have not spoken recently. Yes, Aimee, no? Oh, wala kasi siyang matinong walang steady na yung katulad kina PBBM, kina Irene na isa lang asawa, siya, hiwalay, tapos boyfriend. Diba? Ganyan siya, bitter. Kaya pagiging bitter niya, idinadaan na lang niya sa paninira at pag-name calling kay Speaker, kay Elisa, kay PBBM, kasi bitter siya eh. Ang palaya eh, napakapait ng buhay niya. May pera nga siya. Senadora nga siya. Pero ang bitter ng kanyang buhay. Kaya lumalabas sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, yung pagiging bitter niya, ang palaya. Diba? Manila, Philippines, Mark Chua, Singapore-based businesswoman and longtime partner of Ilocos Governor Aimee Marcos, was nowhere to be seen on Monday, September 25, despite a subpoena issued by him at the House Committee on Good Government and Public Accountability. Chua had been named as the man Fabian-Go, president of Grandster Motors and Industrial Corporation, transacted with the purchase of vehicles from China. Go claims he did not know the government funds had been used in the purchase, and those vehicles would eventually end up in the province of Ilocos Norte. Ay guys, kaya naman pala si Aimee ay maka-China kasi yung kanyang long-time partner ay China. China pala yun, no? Mark Chua, no? Mga kaibigan. So, Go made this claim despite having met both Chua and Governor Marcos once during one of Go's many trips to Singapore. I'm not certain he left several weeks ago for Singapore, said Aimee on Monday. So, hindi daw niya alam, tinatago na niya, no? Hindi daw niya alam kung nasan yung partner niya. My God, partner mo, hindi mo alam. Tinatago niya, ayaw niyang pa-attendan sa house, sa hearing. Ayaw niyang pa-attendan, no? Grabe, no? So, madami palang kabalbalan ito si Aimee. Maraming ginawa palang kabalbalan ito, guys, no?
Marcos and Chua themselves had advised go about a house probe sometime during the second week of April 2017. So Chua is the longtime boyfriend of Amy after the split from husband Tommy Manotoc. Amy said Chua in 2010, Philippine Star interview, he is all right, a very quiet guy. He's fun. Grabe. Grabe mga kaibigan, no? Yan. Yan. No? So yan po. So si Amy mga kaibigan ay maraming tinatagong baho. Huh? So, tingnan lang natin itong isa. Eto, marami kasing nagalit guys no? Sa pahayag ni Amy na palitan daw ang speaker. Sabi ni Ridon, no reason to change House Speaker. Our ratings are higher than Senate. Oh, sapul. Sapul na sapul. Tama. Bakit nga ba naman sila magpapalit ng speaker? Kita mo nga, mas higher pa nga ang rating ng House of the Representative kaysa Senate. O, di ba? Na-real talk tuloy siya. Di ba? Na-real talk tuloy siya. Okay. So, the House of Representatives is more trusted and performs better than the Senate. Tumpak! Why the Senate to change the House Speaker? Why the need? Why the need to change the House Speaker? Nagpe-perform ang Kongreso. Mataas ang trust and performance ratings ng Kongreso. Samantalang ang Senate, mababa. Sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Rindon, ito, hinighlight po niya sa kanyang statement na mataas ang trust and satisfactory rating and satisfaction rating ng Senate at saka ng Congress at saka ni Speaker Martin. Samantalang ang Kongreso ay mababa. It was 2 days ago when Senator Amy mockingly told House members to replace their speaker in a move that appeared to cast aside interparliamentary courtesy beyond the co-equal chambers. Si Amy po ay walang kaalam-alam sa mga interparliamentary courtesy na tinatawag para pong hindi siya mambabatas. Wala po siyang kaalam-alam. Diba? So, sabi po ni Ridon, Chairman of the Committee on Public Accounts, no? Octa Research Survey, pinapakita doon na ang trust and performance ratings ni Speaker Martin Romualdez ay tumataas lalo dahil nakikita na ng taong bayan ang trabaho ni Speaker. Nakikita ng taong bayan kung paano magtrabaho si Speaker. Hindi katulad ng isa na panay ng paninira, world tour. Punta ng punta sa ibang bansa. Ngayon nasa Kuwait, nag-world tour. Tapos magugulat ka na lang, meron ng statement na ninira, sinisiraan ng Pilipinas, sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng Pangulo, lahat sinisiraan, inaangat ang kanyang sarili. Ganyan po ang gawain ng Vice Presidente na bugok. Bugok. No? Yan po. So guys, meron lang tayong isasama natin sa ating live.
Kasi 'di ba, itong ICC ay sabi po ni Senator Trillanes, maglalabas ng dalawa o tatlo na warrant of arrest. Dalawa o tatlong warrant of arrest maglalabas po ang ICC. So, meron pong sabi na, baka si ano yan, baka si Bongo at saka si Bato de la Rosa, no, ang aarestuhin. Ay mga kaibigan, isa-cite lang natin ito ha, gagamitin natin yung kanilang mga sinasabi tungkol sa Korte Suprema. Gagamitin natin ito para sa kanilang warrant of arrest, no? Eto, sabi po ni Bato de la Rosa, sino ako para hindi sumunod sa desisyon ng Korte Suprema? Yan po ang sabi ni Bato ha. Ito po kasi yung tungkol sa papadismiss o pag-archive nila ng impeachment. So sabi ni Bato, sino ako para hindi sumunod sa desisyon ng Korte Suprema? So palagi po nilang sinasabi na nagsabi na ang Korte Suprema ng ganito daw o dapat sundin natin. Sundin natin yan kasi yan ang sinasabi ng Korte Suprema. No? Tapos mga kaibigan, ang sabi naman po no, nitong si Bongo, ito mag-move on na tayo. Senator Bongo voted yes to the motion to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte in accordance with the Supreme Court's ruling of it as unconstitutional. He reminded his fellow colleagues to focus on other matters and put the show more. So sabi niya mga kaibigan, no, palagi din sinasabi ni Bongo, eto na nga, nagdesisyon ng Korte Suprema, makinig tayo, Korte Suprema na yan eh. Yan yung pinakamataas na na korte. Dapat ay sundin natin. Yan sinasabi nila, no, mga kaibigan, yung mga nag-archive. So, eto pa, no, ang sabi niya, wala nang debate, sabi naman ni Bato, wala nang debate, nagsalita na yung Supreme Court. Yan ang sabi ha. Tapos mga kaibigan, no, eto, sabi din ni Amy, mga kaibigan, yun nga, yung tungkol din sa Supreme Court, no? So, igalang daw, kung ano daw yung sinasabi ng Korte Suprema, dapat daw igalang, etc. Kasi sinabi nga daw ng Korte Suprema so dapat daw igalang, no? So, madalas yan po ang kanilang sinasabi, no? Na igalang po ang Korte Suprema. At yan din naman po yung sinasabi ni Cayetano, no? Na eto daw, sinabi nga daw ng Korte Suprema na unconstitutional, dapat daw sundin, no? So lahat halos sila mga kaibigan, etong mga nag-archive, no? Bumoto ng yes to archive the impeachment of Sara Duterte. Puro sila Supreme Court, no? Puro na lang Supreme Court ang sinasabi nilang dahilan. Kesyo yan daw ang sinabi ng Supreme Court. Dapat daw ay igalang, no? So, dito mga kaibigan, ibabalik natin sa kanila ha, kasi sabi nila igalang daw, no? Igalang daw yung sinasabi ng Korte Suprema, igalang. So, ngayon mga kaibigan, eto tayo ngayon. Okay, kung sinasabi niyong igalang ang hatol ng Korte Suprema, kung naniniwala talaga kayo na dapat igalang ang lahat ng hatol ng Korte Suprema dahil Korte Suprema yan. So siguro dapat wala tayong pinipili. Dapat lahat ng hatol ng Korte Suprema, lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay igagalang natin. Ngayon, eto mga kaibigan, eto ngayon ang problem. Sinabi ng Korte Suprema noong 2021, mga kaibigan, na ang ICC ay merong jurisdiction sa kaso ni Digong na crime against humanity. At ang sabi din ng desisyon ng ICC, hindi porket tumiwalag ng Pilipinas sa ICC ay matitigil na rin yung pagpupush through ng kaso. Hindi pwedeng ganun.
dahil may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga kaso ni Duterte. So ngayon, eto ang tanong. Kung talagang naniniwala sila sa desisyon ngayon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang impeachment ni Sara Duterte at yun ang gusto nilang sundin, bakit kini-question nila ang pagdadala kay Duterte sa The Hague? Bakit sinasabi nila na illegal daw? Samantalang malinaw ang ruling ng Supreme Court na sinasabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ng ICC. Mula noong 2011 hanggang 2019, lahat ng mga investigasyon from 2011 to 2019, lahat ng mga investigasyon dyan ay pasok doon sa jurisdiction ng ICC. So, ibig sabihin, pagkatapos ng 2019, doon na yung walang jurisdiction. Pero, noong 2011 hanggang 2019, pasok yan. So, ibig sabihin, nag-ruling ng Korte Suprema, so dapat wag na kayong magsalita pa. Wag na kayong mag-contest pa na ganito, mali yung ginawa, na ganito, bawal yung ginawa. Kasi igalang nyo ang Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte. Kaya ang ginawang pagdala kay Digong sa The Hague ay hindi unconstitutional. Ito ay hindi bawal, ito ay legitimate, at ito lang ang nararapat. Dahil si Digong ay merong kasong crime against humanity sa ICC. Kaya dapat lang nadalhin siya sa The Hague para litisin. At dapat wala rin kayong tutol pag inaresto na si Bato, si Bongo at yung iba pa. Dapat wala kayong tutol. Kasi ang ICC ang Supreme Court ang nagsabi na wala daw ligtas. Hindi porke tumiwalag si Digong noong 2019, hindi porke tumuwalag si Digong noong 2019 ay wala ng jurisdiction. Dahil meron pang jurisdiction ng ICC. So, pwede pa silang arestuhin. Make sense? So, mga kaibigan, sundin natin ang Korte Suprema kasi yan ang sinabi ng Supreme Court na merong jurisdiction ang ICC. So, sundin natin dahil gusto nyong sundin ang Korte Suprema, sige sundin natin. Pero, dito, sa sinasabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ng ICC, so kapag inilabas ang mga warrant of arrest kina Bato at kina Bongo, huwag kayong aalma ha, kasi meron silang jurisdiction. Yan ang hatol ng Korte Suprema. Diba? Yan yun. Yan yun mga kaibigan. Exactly. No? Exactly. Okay. Tingnan natin yung basahin natin yung basahin natin yung tungkol dyan Ayan. Okay. The International Criminal Court is now in session.
mga usaping legal nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po dyan ang tanong kung may jurisdiction pa ba ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sinagot po yan ng ICC sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. At live mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, sa akin ng eksklusibong panayam kay ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah, init niya na walang epekto ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute sa kanilang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong state party pa ang Pilipinas ng ICC. Kung meron naman daw question sa pag-aresto sa dating Pangulo, maaari raw itong itulog ng kanyang defense team sa korte. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang Hanapin natin yung yung desisyon ng Supreme Court. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Desisyon ng Supreme Court sa Pilipinas. Ito. Ayan, ito. Under Article 127 of the statute, the withdrawal took effect on March 17, 2019. Nevertheless, the ICC retains jurisdiction over crimes allegedly committed in the Philippines when the country was a state party to the statute. So, ibig sabihin, noong 2011 hanggang 2019 ay merong jurisdiction ang ICC. No? Yan. Malinaw yan, mga kaibigan, no? Malinaw na malinaw. Okay. Ito, tingnan natin. Tapos naalala niyo mga kaibigan ng March 11, naalala niyo ng March 11, no? Na nag-file po sina Bato de la Rosa ng petition for certiorari and prohibition, no? With prayer for the issuance of temporary restraining order